Naranasan mo na bang nag-pray ka, pero parang lutang ang isip mo? Minsan habang nakaluhod ka na, biglang naalala mo yung mga dapat mong gawin, mga bayarin, trabaho, o kaya yung away nyo kagabi. Tapos pagkatapos ng prayer, parang hindi ka rin satisfied. Kung ganyan ang nararanasan mo, good news, hindi ka nag-iisa. At ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang 3 secrets para maging makapangyarihan at consistent ang prayer life mo. Pero bago tayo magsimula, kapatid, kung gusto mong lumago ang pananampalataya mo, importante na araw-araw kang napupuno ng salita ng Diyos. Isipin mo, kahit simpleng paalala mula sa isang talata, pwede nang magbigay ng lakas, pag-asa, at direksyon sa araw mo. Kaya magandang magkaroon ng daily Bible verse jar. Isang practical na paraan para palaging may fresh word na magpapabuild ng faith mo. Kung interesado ka, nasa description box ang link para makita mo kung paano ito makakatulong sa spiritual journey mo. Gusto ko rin munang marinig ang commitment mo. Kung handa ka na talagang unahin ang prayer sa buhay mo, i-comment mo ngayon sa baba ang 2 salitang ito, prayer first. Una, focus. Alam mo ba ang number 1 enemy ng prayer life? Distraction. Kapag oras na ng prayer, bigla mong naaalala lahat ng kailangan mong gawin. Parang biglang naging mall yung isip mo. Lahat ng ingay, lahat ng alalahanin, sabay-sabay pumapasok. Bakit nga ba parang biglang sumusulpot lahat ng thoughts na yun pag gusto mo nang mag-pray? Ang totoo, hindi sila biglang dumating dahil nag-pray ka. Matagal na silang nandyan. Lagi silang nasa subconscious mo, pero hindi mo sila napapansin kasi buong araw, maingay ang paligid at abala ka. Ngayon lang sila lumabas kasi finally, tumahimik ka. Parang radyo yan. Kahit naka-off yung volume, may signal na dumadaloy. Pero nung ini-on mo, dun mo lang siya narinig. Ganyan din ang kaluluwa natin. Kapag hindi tayo sanay mag-quiet sa harap ni Lord, ang daming static. At nung nag-pray ka, dun lumabas lahat kasi nag-umpisa kang mag-slow down. 2 klase ang distractions, external at internal. Number 1, external distractions. Cellphone notifications, tawag chika ng kapitbahay, trabaho. Solusyon? Sabi ni Jesus sa Matthew 6:6, when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Pumunta ka sa tahimik na kwarto. Isara ang pinto. Magtakda ng oras at lugar na para kay Lord lang. Patayin ang notifications, ilayo ang gadgets. Kung pwede, sabihin mo sa pamilya mo, huwag niyo muna kong istorbohin. Internal distractions. Ito yung mga isipin at worries sa loob ng puso mo. Paano mo ito mahaharap? Through prayer requests, Philippians 4:6-7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Ibigay mo kay Lord yung mga bigat ng puso mo, yung bills, problema sa pamilya, trabaho. Tandaan, ang worry ay huwad na imitasyon ng prayer. Kapag binigay mo na at isinuko kay Lord, siya na ang bahala, at kapalit nun ay peace, worship. Isaiah 26:3. Kapag nag-worship ka, natutunaw yung mga alalahanin. Yung presensya ni Lord, mas maliwanag pa sa lahat ng problema. Kaya habang umaawit ka, unti-unting nawawala ang bigat at napupuno ka ng kapayapaan. Kung nasaan ang atensyon mo, yun ang lumalaki sa panungin mo. Kaya kung ang atensyon mo ay nasa problema mo, mahihirapan ka makita ang kapangyarihan at kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya, kung gusto mong maging effective ang prayer mo, alamin mong i-focus ang isip mo sa Kanya sa pamamagitan ng silence, prayer requests, at worship. Pangalawa, faith. May 2 klase ng prayer attitude, Martha at Mary. Si Martha, busy sa gawain. Akala niya kailangan niyang pagtrabahuan ang connection kay Jesus. Pero si Mary, umupo lang sa paanan ni Jesus, nakinig, at nakafocus sa presence niya. Marami sa atin parang si Martha. Akala natin kailangan natin mag-earn ng points bago makinig si Lord. Minsan pa nga nagdududa tayo. Lord, nakikinig ka ba? Worthy pa ba ako? Pero pansinin mo si Jesus sa Matthew 6:9, Our Father in Heaven. Walang doubt. Hindi siya nag-umpisa ng Lord, baka nakikinig ka.
Alam niya, he is already connected. Kapatid, tandaan mo, we don't pray to connect with God. We pray because we are already connected. Hebrews 4:16 sabi, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kung may kasalanan ka kahapon, kung nakalimot ka sa Bible reading, hindi ibig sabihin lumayo na si Lord. Siya mismo ang unang lalapit at yayakap sa'yo. Ang prayer ay hindi trabaho, kundi pribilehiyo. Hindi mo kailangang ibeg si Lord para makinig. He already hears you. Pangatlo, faithfulness. Ito na yung pinakamahalaga, consistency. Madalas ang tanong, paano ako magiging consistent sa prayer? Ang sagot simple lang, choose to pray. Hindi ito may impart sa'yo ng kahit sino. Disiplina ito. Tulad ng sabi sa Matthew 26:41, keep watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Marami rin sa atin iniisip ang prayer life parang hagdanan. Kapag nag-pray ka araw-araw, pataas ka ng pataas. Pero kapag nag-miss ka ng isang araw, parang bumagsak ka at nawala lahat ng progress. Mali. Kapag bumalik ka sa prayer, hindi ka sasalubungin ni Lord ng galit. Hindi niya sasabihin, oh, ayan ka na, saan ka galing? Hindi ganon si Lord. Katulad ng ama sa Luke 15, the prodigal son, tatakbo siya papunta sa'yo, yayakapin ka, tatanggapin ka ulit. Lesson? Faithfulness means guarding your prayer life. Ayusin mo ang schedule mo. Unahin mo si Lord kaysa ibang bagay. Minsan kailangan mong magbawas ng hobbies o commitments para ma-prioritize siya. Pero tandaan, worth it ang lahat kapag kasama mo ang Diyos araw-araw. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalala na ang prayer ay hindi burden kundi blessing. Tulungan mo kami na maging faithful sa pananalangin. Bigyan mo kami ng apoy, ng passion, at ng joy na galing sa Holy Spirit para maging consistent kami sa aming prayer life. Lord, we choose to host your presence araw-araw. We love you and we honor you. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nag-bless ka sa video na ito, like mo na to. Subscribe at i-hit ang notification bell. At i-comment mo ang iyong prayer request sa baba. Pero huwag lang yun. Basahin mo rin ang comments at ipag-pray mo rin ang ibang kapatid. Tandaan, dito sa community natin, hindi ka nag-iisa sa prayer.